Okay, magandang gabi, magandang araw, magandang umaga sa inyo pong lahat. At ang ating pag-uusapan ngayon ay itong nakakagulat, no? Although the other day pa, pero ngayon ko lang nakita at nagulat nga ako dahil sa aking nabasa na si Arnel Ignacio ay sinibak. Sinibak mismo ni Pangulong Marcos, ano? Dahil sa pagkakadawit niya, ano? Sa illegal acquisition of land, no? Okay? So, basahin nga dito natin dito sa news, no? Dito sa news patungkol kay Arnel Ignacio. At ito ang title, DMW Chief Kakdak inilahad kung bakit inalis at pinalitan si Arnel Ignacio sa UWA. Okay? Sinabi ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak na hindi nagbitiw kung hindi inalis at pinalitan sa pwesto si dating Overseas Worker Welfare Administration UWA Administrator Arnel Ignacio dahil sa maanomalya umanong transaksyon na pinasok ng huli na umaabot sa 1.4 billion ang halaga. Laki, mga kabayan. Ayon kay Kakdak, pumasok umano si Ignacio sa 1.4 billion land acquisition deal nang walang pahintulot ng board ng UWA. Ayun, ang tindi, mga kaibigan. Ayan ang mahirap, no? Hindi niya ba alam, no? Ay baka hindi niya alam na ganun ang patakaran, no? Dahil siya ang administrator, siguro walang bahala yung decision ng board. Okay? Hindi nila pinahintulutan, pero ganoon pa rin na ipinorso niya. Yan ang mahirap dyan, no? Yan ang mahirap dyan. Okay, tuloy natin. Sa isang phone interview sa mga reporter, tumanggi munang magbigay ng pahayag si Ignacio. Magsasalita raw siya tungkol sa issues sa proper forum. Ngayon, ayon kay Kakdak, nakasaad sa batas na dapat aprobado ng board ang mga katulad na transaksyon na pinasok ni Ignacio. Yun. Ang naturang transaksyon ay tungkol umano sa accommodation ng mga overseas Filipino worker na ayon kay Kakdak ay hindi kailangan. Ayun, hindi naman pala kailangan. Bakit niya pinagpilitan na kumuha ng nagkakahalagang 1.4? Maaring may something, no? At siya lang ang nakakaalam. Hindi kailangan na. Hindi mo pa kailangan, bakit ka nagmamarunong, ano? Dapat kinonsulta muna niya ang UWA board doon pa lang kasi ako mismo, pagsasabihan ko siya na hindi kailangan yun because the private sector can secure mga accommodation requirements kung mayroong kailangang ibilit na OFW, paliwanag ni Kakdak. Okay? Sinabi pa ni Kakdak na pinasok ang naturang kasunduan noong September 2024. Nung last year pa pala ito. Pero yung proyekto that is poured or brought on the land acquisition deal dates back to September 2023. Pinlano na nila noong September 2023 and then yung land acquisition deed of sale, absolute sale, September 2024, dagdag niya. So, noong 2023 pa ay nabili na. Nang tanungin si Kakdak kung maaring
makasuhan si Ignacio sa naturang kasunduan na pinasok, tumugon ng yes ang kalihim. At alam umano ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang tungkol dito. Yan ang mahirap mahirap na masalimuot na yan. Biruin mong ikaw ang nakaupong administrator ngayon dahil sa maling desisyon, ikaw ang kakasuhan ngayon. Bukod sa natanggal ka na sa pwesto, kakasuhan ka pa. Kaya believe ako, maganda yung ganun. Hindi binibigyan ng pagkakataon. Salot ako kay PBBM sa kanyang desisyon na kapag ang isang namumuno o kawani ng gobyerno ay nagkaroon ng problema o nasangkot sa mga problema o nagkaroon ng irregularidad na mga desisyon o deal, ay tanggalin kagad. Kaya maganda. Yung mga nagpaplano dyan na nakaupo sa mga offices ng gobyerno, mag-isip-isip na. Ito ay nakakahiya kasi nailantad na siya, hindi umalis, kundi mismo ang Pangulo ng Pilipinas ang tumanggal sa kanya dahil nawalan umano ito ng trust o wala na. Yun ang hirap. Mahirap kapag ang paniniwala o trust ay mawalan sa iyo. Yan ang matinding dyan. At siguro nagsisisi na rin si Arnel kung bakit. Sa bagay, hindi natin alam. Andyan na yan. So, harapin niya kung ano man yung mga kaso na may hahabla laban sa kanya. So, maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsuporta at malaking bagay po kung kayo ay magbibigay ng komento sa baba at aking pong babasahin. Maraming salamat po and God bless.